Sa gabing ito, ang ating pag-aralan ay patungkol naman po sa topic po natin this month ay One in Christ Holiness. At isa po sa mga talata na aking napili po ay hango po to sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. At ito din po ay pinamamagatan ko na a call to holy living. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Praise God. Saglit muna tayong manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa pagkakataong ito na muli kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin ugad. Patuloy pinagkatiwala ang aming pag-aaral, ang pagbulay-bulay namin ng salita. Lord, salamat at patuloy naming ina-acknowledge ang banal na Espiritu na siyang tunay na magturo sa amin sa gabing ito. At Lord, be glorified sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we pray na sa mga lingkod mo na nanonood, nakikinig sa live stream na ito, Lord, we pray na ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Ipaunawa mo sa bawat isa, Panginoon, ang kahalagahan ng bawat isa ay mamuhay ng may kabanalan. Gaya ng sinasabi mo, be holy for I am holy. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, praise God. Sabi po ulit, basahin ko po ito sa Tagalog. Ang sabi nga doon sa 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Praise God. Dito po natin makikita na lalong-lalo na sa panahon natin ngayon ay malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Nandun na po ang mga signs na sinasabi ng Biblia na ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Andun na po ang lahat ng mga signs na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po doon bilang panimula, introduction po ng ating pag-aaralan, ang sabi nga doon, the imminent return of Christ should motivate us to live for Him. This means mentally alert, think clearly, discipline, exercise self-control, and focus, which look forward. Kaya ito yung mga magbibigay sa atin ng excitement po dahil alam po natin malapit na, napipinto na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Any moment from now, kaya ang sabi nga po doon, tatanungin ko po kayo, are you ready to meet Christ? Yan. Handa ba tayo humarap? Handa ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kaya ito po ang nais ng Diyos dahil ang sabi po ng Biblia, pagbalik ng ating Panginoon, hindi na niya hinahanap ang mga makasalanan. Hinahanap na ng Lord ang mga matutuwid, ang mga tunay na sumusunod sa Kanya, holy and blameless in His sight. Kaya ang tanong nga uli, handa ba tayo? Amen? Okay. The God of Israel and the Christian Church and of the Christian Church is holy. Kaya alam po natin yan. Ang banal, ang Diyos po natin ay banal. Kaya makikita po natin, He sets the standards for morality. He is a God of mercy and justice who cares
personally for each of His followers. Our holy God expects us to imitate Him by following His high moral standards and by being both merciful and just. Mga kapatid, ang standard po ng ating Panginoon regarding lalong-lalo pagdating po sa morality, makita po na very high ang standard ng ating Panginoon. Kaya patuloy pinaalalahanan ng Diyos. Okay? He set the standards. At kapag nag-set siya ng standards for this particular thing, wala na pong pwedeng mag-adjust nito o mag-revise sa standard ng ating Panginoon. Kaya, marami din po talagang hindi nakakamit sa standard ng Lord. Maraming bumabagsak. Kaya, pero makita po natin, He is a God of mercy and justice who cares personally for each of His followers. Alam niyo po, ang Diyos po ay punong-puno ng habag at katwiran. Lalong-lalo na, sabi doon, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disipulo. He personally cares for us. Kaya makita po natin, our holy God ni-expect po sa atin ang ating Panginoon na we have to follow Him, we have to imitate Him by following His high moral standard and by being both merciful and just. Kung merciful and just ang ating Panginoon, dapat din po, ganon din po tayo. Okay? Kaya, balikan ko lang uli din nung sinabi kanina, balikan ko lang uli yung imminent return of Christ. Makita po natin na isa sa mga dapat po nang gawin, ang sabi po nga doon, mentally alert, discipline. Ito po yung ating pinag-aaralan last time, na ang sabi po natin, God's discipline ay doon lang po ipinapakita, proves that He really loves us. Kaya po mga kapatid, nagkamali man tayo, hindi man natin na-meet yung high standard ng ating Panginoon, minsan bumabagsak po tayo. Pero handa po ang Diyos na magpatawad kapag tayo po ay humble enough na aminin ang ating mga pagkakamali at naintindihan at naunawaan po ng Diyos yan. Amen. Our God is a holy God. Okay? God is holy. This is revealed to us. Firstly, alam po natin by the part of the Godhead called the Holy Spirit who indwells in us. Kaya makita ho natin in the book of John chapter 13 verse 15 to 17, makita ho natin dapat gayahin daw natin ang mga ehemplo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang kabanalan po ay dapat makita ho natin, malaman ho natin through the examples of Jesus written in His book. At pangalawa, by the scriptures, in the book of Exodus, makita po natin doon nung time na si Moses, tingnan po natin sa Exodus chapter 3, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Nice ng Diyos na sa bawat sa ating papasok sa kaharian ng Panginoon, dapat po tayong banal. Wala pong pwedeng pumasok na marumi sa kaharian ng ating Panginoon. Blameless, kaya nga sabi nun, blameless sa harapan or spotless sa harapan ng Panginoon. Yan lang po ang makakapasok sa kaharian po ng ating Panginoon. Kaya napakarami pa, even in the book of Leviticus chapter 20, verse 26, ang sabi nga po doon, magpakabanal kayo pagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Alam niyo po mga kapatid, before we are being created by God, kilala na tayo ng Diyos. Kilala ka na kapatid at alam na rin po niya para kanino ka. Alam na rin po ng Diyos kung sino yung kanyang pinili. Kaya ang response po natin sa kanyang mga ginagawa ay dapat po natin siyang tularan. We have to imitate Him for He is holy. Ang sabi nga doon, gawin natin ang kanyang mga ehemplo. Okay? Our God is a holy God. Kaya
sa mga sumusunod, naglilingkod sa Kanya, dapat po tayo maging banal. Ano ba ang maging banal? Yung mga kailangan yung parang hindi ka nakabasag pinggan? Ang kabanalan po ay mamuhay ka ayon sa katotohanan, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Wala tayong nasasaktan, wala po tayong nasasagasaan, at namumuhay ka kung sino ka. Kaya, mga kapatid, napakahalaga na alam po natin na ang Diyos na tumawag sa atin, ang sabi nga doon, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal, kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Mga kapatid, kasama ka ba sa pinili ng Diyos? Kasama ka ba sa tinawag at nag-response ng tama sa ating Panginoon? Huwag po nating sayangin. Kung maglilingkod lang po tayo, susunod tayo sa Panginoon, sundin po natin 100% po na dapat po tayo sumunod sa Kanya. Ano bang holiness? Ano bang kabanalan? Ang sabi nga po doon, holiness is a separation from all that is imperfect, impure, or unclean. Why? Because God is holy. Okay? In fact, He is perfect, pure, blameless, excellent, and worthy of all praise and honor. Amen? We need to meet God in reverence and awe. Kaya, pag-meet natin sa Panginoon, nandun yung kabanalan natin at yung mamamangha ka sa Kanyang kung sino siya. Okay? Ang sabi nga doon, God is holy. In fact, He is perfect. Wala po siyang kapintasan. Pure, blameless, excellent, and worthy of all our praise. All praise from us and honor. Kaya, minsan sabihin po natin, Diyos siya eh. Tao lang ako. Yes. Kaya nga, kapatid, nahirap ang tao. Meet natin yung high standard ni Lord. But praise God, ang sabi nga doon, He cares for us personally. Lalong-lalo na sa kanyang pagsunod. Ibig sabihin, magkamalian tayo, nandun pa rin ang Diyos, handa na umaalalay sa atin. Handa na tumulong sa atin at ibangon ka muli sa ating mga pagkakamali, pagkakasala. Okay? It is a separation. Holiness is a separation from all that is imperfect, impure, unclean. Naulit ko na lang po. Ito po yung ano. He is perfect, pure, blameless, excellent, and worthy of all praise and honor. We need to meet God in reverence and awe. God wants us to live a holy life. Ito ang nais ng Panginoon. Na sa kanyang mga tagasunod, sa kanya nananampalataya, naniniwala, tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi po doon, as disciples of Jesus, we should live in such a way that people recognize we have been set apart from the world and are dedicated to God. Kung titingnan po natin ang Ephesians chapter 1 verse 4, sabi po doon, makita po natin, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging sa Kanya, maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bilang mga disipulo, we should have, ang sabi po doon, ma-recognize po tayo dito sa mundong ito na iba ka sa kanila. Ginagawa ho natin yung tama, ginagawa ho natin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos.
Anong alam natin sa ipinamumuhay natin sa salita Diyos? Kaya, minsan napakahirap humiwalay sa mundo, lalong-lalong na nandito tayo sa mundo. Maraming mga Kristiyano na, marami ng tagapagsunod ni Kristo na nakurap muli sa mga makamundong bagay. Pero bilang ikaw ay isang tunay ng Diyos, dapat, ang sabi nga doon, mamuhay tayo ng may okay? Ipakita natin sa mundo na iba ka sa kanila. Kung sila ay ganito, huwag ka nang umaayon sa kanila. Samahan nyo sila, pero huwag na tayong makisama doon sa kanilang ginagawa. Kailangan din po natin na ang mga taong nandun sa kalagayan na yon ay madalaho natin sa harapan po ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, ayun nating mga talata kanina, na bilang tagalingkod ng Diyos, we have been set apart from the world and we are dedicated to God. Kaya lahat ng ating ginagawa ay mga bagay lamang na nakapagbigay kaluguran sa Diyos. Okay? God has committed Himself to our holiness by the sacrifice of Jesus. Makita ho natin yan sa Colossians chapter 1 verse 22, Ephesians 1:4, yung binasa po natin kanina. Ang sabi po ng Colossians 1:22, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at mamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagtuloy sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dungis. Wow! Dahil sa pagmamahal ng Diyos, God, ang sabi nga doon, God has committed Himself to our holiness by the sacrifice of Jesus. Ibig sabihin ng committed Himself to holiness, alam ng Diyos na hindi na natin kayang bayaran yung mga pagkakamali, pagkakasala natin sa Diyos. At patuloy tayong lumayo at lumayo sa Panginoon. God committed Himself to our holiness by sacrifice of Jesus. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tulo in our behalf. Upang tayo ay magiging, ang sabi nga doon, sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dungis. Accept all the benefits cross of Calvary sa mga bagay na ginawa ni Jesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay at patuloy nating ipamumuhay ang bagay na nais ng Diyos na ating nais ng Diyos maipamumuhay natin sa araw-araw. We, however, have the responsibility to walk as Jesus walked. Ang sabi ko na nga ito kanina, kung paano po lumakad, kung paano po ang gawa ni Jesus, Jesus set us an example. Kaya tayo po ay dapat sumunod. To obey God's commands. Alam po natin yan. Sundin natin yung kautusan ng Panginoon sa salita niya. Ang salita ng Diyos, ito'y kautusan. And to put on our new selves, created to be like God in true righteousness and holiness. Babalikan ko po itong to obey God's commands. Tandaan po natin mga kapatid, ang salita ng Diyos, it is not an option. The Word of God is a command by God for us to follow. Okay? Hindi po option ang salita ng Diyos. Kung hindi, ang salita ng Diyos, ito po ay dapat po nating sundin. Wala na pong iba. Kaya, put on our new selves, created to be like God in true righteousness and holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Sabi po doon, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Namuhay tayo na may katotohanan. Ibig sabihin, kung ano yung natutunan mo, ipinangaral mo, sinishare mo sa iba, ito din ay iyong ipinamumuhay.
Kaya tandaan ho natin, napakahirap po mahirap mag-share ng salita ng Diyos kung mismo ikaw ay hindi nakikita sa iyo ang iyong mga sinasabi. Kaya kung man ang ating mga sinasabi, dapat po ito'y nakikita po sa atin. Sabi nga doon, ulitin ko, to put on our new selves created to be like God in true righteousness and holiness. Praise God. God will then be able to make us holy, vessels that will be prepared to live with God for eternity. Mga kapatid, nais nyo bang makasama ang ating Panginoon forever? May forever po sa Diyos. God will be able to make us holy vessels that will be prepared to live with God for eternity. Basahin po natin yung Hebrew chapter 12 verse 14 and Revelation 21 verse 27. Napakahalaga po nito. Sa verse 14 ng Hebrew chapter 12, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Okay? Naalala ko yung sabi po ng sabi ng Matthew? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Yan. Kaya, sabi ninyong makasundo ang lahat. Kung meron po tayong hindi nakakasundo, ito po yung utos ng Lord. Lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Lalong-lalo na kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Sikapin ninyong makasundo ang lahat. Kapatid, wala pong puwang sa kaharian ng Diyos. Kung mayroon tayong bahid katiting, nalit ng puot sa kapwa. About time, ito po ang sabi ng Panginoon, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Kaya sabi uli doon sa Matthew chapter yung sa blessed Matthew, tingnan natin yung exact na word. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Di ba? 8, tama, verse 8. 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Kapag sinabi natin ng pure in heart, wala po tayong hinanakit, wala tayong sama ng loob, walang kapintasan, wala kang kinikim-kim sa puso mo. Dahil kapag meron kang ganito, sabi nga dito, ulitin ko sa verse 14 ng Hebrew chapter 12, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Okay? At ang Revelation chapter 1 verse 21 verse 27, ang sabi po doon, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, na gumagawa ng kasuklam-suklam ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng pero ang makakapasok sa lungsod. Kapatid, sikapin po na tayo ay makasama po tayo sa kaharian po ng ating Panginoon. Oh yes, nagkakamali ho tayo, nasasaktan po tayo. But leave it all. At ipag-pray ho natin na bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng katatagan, na matuto tayong magpakumbaba at magpatawad sa kapwa. Dahil sabi din ng Biblia, hindi pinatatawad ng Diyos ang mga hindi marunong magpatawad. That's part of holy lives na gusto ng ating Panginoon. At ano bang proseso po ng pagiging holy? Ito po yung tinatawag na sanctification. What is sanctification? This means to make holy. Ayan. It is being separated to God
and separated from evil things and ways. It is also the process by which we become more like Christ in character. Ayan nating talata na binasa ka na 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Mamuhay tayo. Babalikan ko lang uli yan. 1 Peter chapter 1 verse 15. Ang sabi doon, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Mahirap din ang proseso ko ng pagiging holy sa harapan ng Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, punong-puno pa rin po ng mga makamundong bagay. Sabi kanina, kung alam po natin na malapit nang babalik ang ating Panginoong Hesus, malapit na ang rapture of the church at any moment from now, di natin alam kailan mangyari. But ang tanong, handa ba tayo? Are you ready to meet Jesus in the air? Kaya napakahalaga po na tayo po'y namumuhay ng ganito. Namumuhay tayo ng may kabanalan. Okay? How our sanctification takes place? Paano ba tayo mag-sanctify? Yan. Mga ilang bagay lang na iwanan ko po sa inyo para makita po natin, ang sabi nga po doon, by the sanctifying work of Jesus. Ano bang ginawa po ng ating Panginoong Hesus? Anong ginawa po niya? Sanctifying. Sabi nga doon, John 17 verse 19, ang sabi po, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa inyo upang may talaga rin sila sa katotohanan. By the sanctifying works of Jesus. Mga kapatid, napakahalaga ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na bagaman siya'y walang kasalanan, ginawa niyang makasalanan. Ginawa ng ang kanyang bugtong anak na si Jesus na makasalanan para tayo ay magkaroon ng katwiran. Pangalawa, by faith in Jesus, Acts 26 verse 18, ang sabi nga noon, imulat mo sa Tagalog uli, imulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko, pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Wow! Kapatid, alam ng Diyos kung gaano tayo makasalanan. Okay? But because of our faith in God, because of our faith in Jesus, ang sabi po nun, pinatatawad po tayo sa ating mga kasalanan at binigyan ng lugar na kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Wow! Napakabuti ng Diyos na despite po sa ating mga pagkukulang, despite po sa ating mga kahinaan, despite sa ating mga kasalanan, tapat pa rin ang Diyos. Isa pa, by the Lord Jesus strengthening our hearts. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. Paano ang pagiging banal, kabanalan, sanctification takes place? Ito po yung strength ng Lord ng ating mga puso. Sabi nga doon sa 13 ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, nang sa gayoy palakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Kapatid, pinalalakas po tayo ng Lord. May problema, may pandemic, may sakuna, pinalalakas pa rin tayo ng Diyos.
Alam nyo, sa panahon natin ngayon, mas lalo tayo magtitiwala sa Diyos. Dito tayo, mas lalong palalakasin ng Panginoon yung ating pananampalataya. In times of this pandemic, wala pong ibang kasagutan kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Natatakot ka, wala kang makain, natatakot ka, may anong mangyayari sa iyo, pakatiwala mo ang lahat niyan sa Diyos at ikaw ay palalakasin ng ating Panginoon. Palalakasin ang iyong pananampalataya at hindi ka na magkaroon ng takot dahil alam niyo po, ang Espiritu ng Diyos ay walang takot. God does not give us the spirit of fear, but with boldness na tayo po ay mamumuhay. Ang Espiritu ng Diyos ay may katapangan na with boldness na ideklarahon natin ng Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos at tayo iniingatan at hindi niya tayo pinababayaan. Isa pang bagay, how does sanctification takes place? By number 4, by becoming slaves to God and to righteousness. Romans chapter 6 verse 19, ang sabi po doon, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inlikas kahinaan kung paanong ipinailalim ninyo nung una ang iyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang iyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Kapatid, nais ng Diyos na isuko po natin ang lahat sa Kanya. Yung ating, ang sabi nga doon, kasamaang palalang palala. At magiging alipin tayo sa katwiran ng ating Panginoon. Don't be proud. Kasi kung maging proud po tayo, hindi mangyayari po ito. God wants us to humble ourselves. At aminin po natin yung ating mga palala na mga karumihan at katiwalian para tayo po ay maging alipin sa katwiran ng Diyos. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, sa ating lipunan, sa ating gobyerno, na kung sino pa ang mga taong pinagkakatiwalaan upang pangalagaan ang mga bagay na para sa ikabubuti ng napakaraming mamamayan ng mga tao. Ngunit sila pa rin ang nagpasasa at palala ang kasamaan ng kanilang ginagawa. But praise God, may panahon pa po. Kailangan lang aminin natin yung mga pagkakamali natin. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo ay nagkakasala. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Diyos. At panghuli, naiiwanan ko po sa inyo how sanctification takes place in our lives by making every effort to live in holiness. Okay? Yun yung sinabi natin kanina sa Hebrews chapter 12 verse 14. We have to make every effort to live in holiness. Nagkamali, nagkasala muli, alam lang Diyos yan. Kailangan lang natin lumuhod. Kailangan lang natin magpakumbaba at sabihin sa Lord, Lord, patawarin mo ako. Nagkamali na naman ako, Panginoon. Lord, tulungan mo ako na maging matatag. Tulungan mo ako, Panginoon, na magiging matibay ang aking pananampalataya. Hindi ko na magawa ang mga pagkakamaling ito. Yan ang nais ng Lord. Maalala ko nga si man of God, yung tinatawag na a man after God's own heart, si David. Si David ay nagkakamali, nagkasala, murderer, adulterer, marami sa mga pagkakamali, pagkasala. Pero anong ginawa ni David nung siya'y nire-rebuke po ni Pratan? Hindi po siya nag-ngwit ng tuwiran. Di ba? Wala nang pangangatwiran, kung hindi, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsuot ng sako, naglagay ng abo sa kanyang ulunan, at nagpatira pa sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad. Sa panahon natin ngayon, booking na, alam na ang kanilang mga katiwalian. Ang dami pang mga alibay, ang dami pang mga katwiran, nagtuturo pa ng iba. Kapatid, sa hindi ho natin kayang
takpan ang mga pagkakamaliho natin. Lahat po ay lantad sa harapan ng ating Panginoon. Kitang-kita niya ang lahat ng ating ginagawa. At sa panahong ito, habang may panahon na, it's about time, wake up call sa atin, lalong-lalo sa panahong ito, ang pandemyang ito. It is a wake up call for us to live in holiness. Mamuhay tayo na may kabanalan dahil malapit na bumalik ang ating Panginoon. At bilang pagtatapos pa ng ating napag-aralan, ang sabi po ng ating conclusion, after people commit their lives to Christ, this sometimes still feel a pullback to their old ways. Alam niyo po, likas naman po ito sa ating tao. Nakakilala ka na sa Panginoon, namumuhay ka na, we enjoy the Christian life, nandun namuhay ka na may kasan. Ngunit isang saglit, bumalik ka sa dati mong ginagawa. Isang bagay na ginawa si Satanas, nag-U-turn ka na rin uli sa kanya. Kaya makita ho natin, Peter tells us to be like our Heavenly Father, holy in everything we do. Holiness means being totally devoted or dedicated to God, set aside for His special use, and set apart from sin and its influence. We are to be set apart and different. God's qualities in our life make us different. And our focus and priorities must be His. Ibig sabihin, kung ano ang nais ng Panginoon, kung ano ang kalooban ni Lord, yun ang dapat na maging priority natin. Hindi ang priority natin, hindi ang gusto natin, kung hindi ang gusto ng Diyos. Pastor, paano ko malaman ang gusto ng Diyos? Basahin natin ang salita ng Diyos every day. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng panahon sa panalangin every day. We have to pray. And all this, sabi doon, all this is a direct contrast to our old ways. Tandaan natin yan. Very contrast naman po talaga. We cannot become holy in our own, but God give us the Holy Spirit to help us obey and give to us power to overcome sin. Wow! Kapatid, hindi ko sinasabing hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala. Pero kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu, punong-puno tayo ng salita ng Diyos, walang puwang sa buhay natin ang kasalanan. Naalala ko uli ang sabi ng Psalms 119 verse 11. Ang sabi nga ng salmista, ang sabi niya, I put your word in my heart, in my mouth, so that I can sin no more. Hindi ako magkasala. Pwede ba nabasahin ko na lang muna, Naalala ko lang kasi ito, Psalms, awit. Psalms 119. Naalala ko lang po ito, wala po ito sa aking teaching. Psalms 119 verse 11. Nasabi po dito. 119. Praise God. Okay. Verse 11. Okay. Psalms 118. Nasabi ng Psalms 119, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Mga kapatid, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. Pero kung ang salita ng Diyos ay nanatili sa ating puso't isipan, walang pulang po ang Diyos. Kaya sabi nga doon, huling stanza ng ating huling dalawang stanza ng ating conclusion, don't use the excuse that you cannot help slipping into sin. Huwag ka na mag-excuse na nagkamali ako, wala akong kakayanan. Rely on God's power to free you from sin's grip.
Ulitin ko uli. Wala pong excuse, hindi po excuse na tayo nagkamali, nagkasala. Para hindi tayo magkamali, magkasala, ang sabi po ng Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Praise God! Purihin po ang ating Panginoon sa mga napag-aralan po natin sa gabing ito. At nawa, may mga natutunan po tayo. And lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sabi nga ng Bible, punong-puno na ng kasamaan ang mundong ito. Kaya, it's about time, Christians, it's about time na mga lingkod ng Diyos, kailangan ipakita po natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. We serve a holy God. Kaya po dapat po tayo maging banal sa kanyang harapan. Banal in the sense na ginagawa ho natin yung tama ang kalooban ng ating Panginoon. Kung baka nakamali ho tayo, nakasala muli tayo, bumalik ka sa Diyos. Ask forgiveness agad. At huwag ho manatili ito sa puso natin. Alam ng Diyos hanggang saan tayo. Kaya maraming salamat po mga kapatid. At nawa po sa susunod pong Wednesday, sama-sama uli tayo. At samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ako yumuko pumikit. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito. Salamat po Panginoon dahil bagaman Lord, kami po ay tumatanggap sa inyo bilang Diyos tagapagligtas ng aming mga buhay. At sa mga hindi pa nakatanggap, hindi pa nakakilala at tumanggap sa Panginoon, Lord, marami pa ring beses na kami nagkamali o God, nagkasala, Panginoon. Lord, turuan nyo kami, tulungan nyo kami, Panginoon, na magpakumbaba, aminin ang aming mga pagkakamali. Dahil nais mo, Panginoon, na kami ay mamuhay ng may kabanalan, ng may kaatan, Panginoon. And Lord, salamat po dahil ikaw ang Diyos na punong-puno ng habag at pangunawa sa amin. Sumunod lang po ang lahat sa isang maikling panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po'y nagkasala, nagkamali. Patawarin niyo ako, Panginoon. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala at pagkakamali. At salamat, Lord, dahil ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng habag at pangunawa sa amin. Kaya, O God, salamat, tinatanggap ko ang iyong pagpapatawad. At mula ngayon, turuan mo ako na mamuhay na naayon sa iyong kalooban. Salamat dakilang Diyos. At doon po sa mga hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Hesus, pwede bang sumunod kayo sa isang maikling panalangin bilang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay? Panginoong Hesus, ako po isang makasalanan at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Nanampalataya ko na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Minahal mo ako. Binubuksan ko aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Hesus. Ako na lang po ang manalangin. Salamat po, Panginoon, sa bawat lalaki at babae, sa bawat isa, Lord, na nakikinig at nakakapagkinig pa, Lord, ng live stream na ito, O God, sa midweek service, Panginoon, ng JILGHQ Church, Lord. Panginoon, salamat po na minsan pa muli, pinalalahanan niyo kami na ikaw, Lord, ay banal at nais mo na ang bawat lingkod mo, bawat sumusunod sa iyo, ay banal din po, O God, sa iyong harapan. Kung magkamali man kami, nagkamali man kami, Panginoon, Lord, turuan niyo kami na tanggapin namin, aminin namin ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kahinaan, O Diyos.
At palakasin nyo kami, Panginoon, upang hindi na rin kami magkamali. Lord, i-bless nyo ang bawat isa. I-bless mo, Lord, ang mga lingkod mo. I-bless mo, Lord, ang aming bayan. I-bless mo ang aming bansa, Panginoon. Lalong-lalo sa panahong ito na may pandemic, Panginoon. Lord, we pray na matapos na ang lahat ng ito, Panginoon, at manumbalik na sa normal, O God, ang pamumuhay ng bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong mga lingkod, O Diyos, na sa panahong ito ay, Lord, nawalan po kami ng pagkakataon na sama-samang magpupuri, sasamba sa iyo sa isang lugar, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi naman po, alam po namin na hindi po na limitahan ang pagpupuri, pag-aaral ng salita, Panginoon, dahil sa pandemic. Lord, salamat sa mga bagong mga teknolohiya, Panginoon, na ang iyong salita, Lord, ay maipaabot, maihayag namin sa napakaraming tao, O Diyos. Kaya Lord, bless each and every one of us, O God. Maging sa lahat, Lord, na nangangailangan, pagpalain mo sila, O God, at higit sa lahat, Panginoon, sila din po ay makakilala sa inyo. Ingatan niyo po ang bawat isa, gabayan niyo po kami, Panginoon. Lord, maging ang lahat ng mga tagapagsubaybay ng mga ng aming midweek service, O God. Lord, we pray for your favor to be upon them, O God. Salamat dakilang Diyos. Into your hands, O God, we entrust everything, O Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen and amen.